Ayos! Libre! So, madalas ka bang magtapon ng mga punding ganito? Pag napanood mo to, tiyak, hindi mo na siya itatapon kasi sayang guys. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-repair aside from punde, yung kanyang LED, yung kanyang ibang mga parts. Kasi hindi lang yung kanyang LED ang napupundi dito guys, meron pang iba. Ito yung okay, tapos ito yung hindi. Yan, yung okay muna. Yan o. Tapos, yung punde. Ayun o, ayaw. Mas maganda merong receptacle yung pang test natin. Huwag tayong mag-test na gano'n yung sa ginagawa ko. So ito, nabuksan ko na noon. So madali lang siyang buksan. Pero wala siyang punde yan o. Yan. So kung magbubukas kayo ng ganito kung halo-halo, tatakan nyo na yung ano okay tapos yung hindi. Ayan o. Para hindi magkahalo-halo. Iangat lang natin na ganon. Tapos magkabilaan. Tapos saka natin itulak palabas. Ingat lang kasi tatalsik yan. Yun o. Yung sa bagay, magkano lang naman yung ganito. Ayun o, tanggal na siya o. Okay, tanggal na siya. Yun o. Heatsink niya tapos yung kanyang board. Tapos, nandito yung kanyang regulator or yung kanyang power supply. I-regulate niya yung kanyang current para bumaba. The same voltage pero mababa na yung kanyang current. Okay? So, dito kasi guys ay makikita natin kung sunog or hindi. Visualize lang. Yan. So, hindi natin kailangan ng masyadong tester. Pero kung hindi natin makita yung kanyang sira, yun, kailangan natin, or yung hindi natin ma-visualize, kailangan natin ng tester. So, yung pinakauna, imposible naman guys hindi makikita. Yung pinakauna, makikita natin, visualize. Tingnan natin kung meron. Mas maganda tanggalin natin dito sa kanyang dulo kasi naipit yan. Okay. Tapos, may naamoy guys, parang may nasunog. Yun oh. Ayun, oh, so makikita guys oh. Visualize yung kanyang ano, or nakikita yung kanyang sira. Kuminsan lumolobo dito. Kuminsan sabog yung kanyang diode. Okay, pag sabog yung diode niya, ibig sabihin shorted na. Malamang may affected na rin dito. So ngayon titingnan natin kung anong sira. Kung may nadamay pang iba. Okay, test muna natin yung kanyang resistor gamit ang tester. Yan. Resistance lang muna kasi fuse resistor lang naman yan. Okay. Tingnan natin. Ibig sabihin, putol na yung kanyang fuse resistor.
Pag magkaroon kasi ng fluctuation, kung minsan nasisira yan. Tapos, check natin yung diode kung may shorted na. Kung may shorted na yan, ibig sabihin yun ang dahilan kung bakit nasira yung diode. Or yung resistor pala. Okay, so hindi siya tumunog, ibig sabihin, hindi sira yung diode. Malamang fluctuation lang yung nakasira sa kanya. Okay, so hindi sira yung diode, ang gagawin lang natin ay palitan yung kanyang resistor, yun o. So pansamantala, kung wala tayong ipapalit na resistor, pwede nating i-jumper yan, guys. Hanap tayo dito, baka sakaling meron. Okay. O, ito guys, wala siyang fuse resistor. Direct sa diode. Ibig sabihin, kung magkakaproblema, diretso sa kanyang diode. Sasabog yung kanyang mga transistor. Much later. So, wala akong nahanap guys na fuse resistor. So, ang value lang naman yan guys kung sakaling bibili kayo. So, wag na lang. Sabagay, piso lang naman or dos yan eh. 3.3 ohms. Okay? So, wala akong pampalit. Gawa na lang natin ang pinagbabawal na technique. Pero fuse pa rin siya. Tanggalin muna natin siya. So, yung gagawin natin guys ay safe pa rin siya. Kasi nga, fuse lang yan. Huwag kayo masyadong mag-alala. Yan o. Sunog na sunog. Okay? Kuha lang tayo ng ganitong klaseng coil or yung wire, yung kanyang strand, yung napakapino. Yan. Yan ang gagamitin nating jumper sa mismong resistor. Gaganon lang natin, o. Yan. Parang fuse lang niya. Huwag pong 3.3K, 3.3 ohms. Okay? Yan. Tapos, ihilang natin sa magkabilang dulo. So, dapat ito ay tutunog siya. Kasi nga, jumper lang siya. Tapos, yung value niya ay halos jumper lang siya. Or jumper lang talaga yung value ng kanyang carbon. Yun, o. At least, kahit paano, kung mag-shorted yung kanyang diode or merong interruption sa kanyang circuit, puputok ulit tong fuse na to. Okay? Tapos, ilagay ulit natin dito. Tapos, ibalik natin dito sa kanyang lalagyan. Same position. Tutusok natin sa gitna ito. Tapos, sa gilid naman yung isa. Yun o. Dito, tapos, doon sa gilid. Okay. Yun. Balik natin. Tusok lang natin na ganon. Hanggang sa mag-lock siya. Okay, tapos idin natin dito para magdikit yung kanyang neutral. Tapos dito sa gitna, ilagay natin yung pin para sa kanyang live. Yan, madali lang. Tiyagaan lang yan guys. Okay, tapos dito, hindi naman siya papasok pag baliktad yan, tabingi. Same orientation, ganun lang siya. Tapos ganon. Then, ilagay natin yung kanyang mga clamp. Balik natin yung kanyang mga ipit. Para meron siyang grip ulit. So, ilagay natin dito. Ganon. Okay. Pagkatapos dyan, ilagay natin ulit yung kanyang cover. Idikit na lang natin kung kinakailangan. I-test natin gamit yung ating mahiwagang si Thunderbox. Yan o. Yan natin. Tapos, dun sa AC. Pindutin natin yung AC. Ayun. So, eto siya guys, yung sira. Yan o. Na inayos natin. Okay? Para makita. So, yan. Subukan natin. Yun o.
Malamang yung pag-fluctuate ng kuryente or kasi dito sa amin maulan tapos kumikidlat kung minsan. Ito yung good. Okay, so pwede na naman siya. Buhay na naman ulit. Mapapakinabangan pa natin yung extension ng buhay niya. Tapos dito yung isa. Okay. Ayos! Libre. So, ganun lang guys kadali ayusin yung mga ganito. Kung hindi pundi or sabog yung kanyang board, pag ganun, palitan na guys, bili na kayo ng iba. Pero kung fuse lang, madali lang gawa ng paraan yan. Okay, siya pa yung matitipid natin sa pagkalikot. Natuto ka na, nalibre ka pa ng ilaw. Okay, so magkano naman yung ganito yata eh, nasa 180 yata yung isa. So, siya pang malis natin kung makarepair tayo sa 10 ganito. Yung 10 pundi pala, tapos makarepair tayo ng kalahati. Malaking pera na yon. Okay? So, hindi naman lahat mare-repair natin kasi magkakaiba yung kanyang sira. Okay, so yan siya guys. So, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Sana nakatulong ng konti si Juan Dilasag lang, hindi lang puro reaction video. Okay?